guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ang Madam na Negosyante, Tweety Bird. Well, for today's video guys, ay gagawa na naman po tayo ng panibagong paninda po dito sa ating munting sari-sari store. So ito lang naman po ay pangdagdag tinda at pangdagdag kita na rin po sa ating munting tindahan. For today's video ay gagawa po talaga tayo ng yema. So, may nag-comment po kasi sa aking comment section guys kung ano daw ang measurement sa ating water cellophane, yung kumbaga pambalot ng ating yema. So, ang ginawa ko nga pala dito guys ay tinupi ko lang siya ng tinupi ng bonggang-bongga hanggang sa magiging ganito na po talaga siya kaliit. So, wala po talaga akong sinayang na espasyo guys. So, ito na guys, magsimula na po tayo sa ating pagyeyema. So, ito nga pala yung aking pangunahing kasangkapan guys. Kumbaga, main ingredients po ng ating yema. So, isang latang condensed milk na ang sukat nito ay 1 kg or 1,000 ml. So, eto na guys, pinainit ko na po ang kawali bago ko po nilagyan ng 5 tablespoon na cooking oil. So, cooking oil po ang ginagamit ko. So, ayan na guys, medyo mainit-init na po yung ating cooking oil. So, isunod na po natin yung ating condensed milk na 1 kilo or 1,000 ml. So, dalawang ingredients lang po yung ating yema guys. Isang condensed milk at saka cooking oil. So, pangatlo po yung ating vanilla essence guys. So, optional lang naman po yung ating vanilla essence guys. Yun lang naman po ay magkaka-flavor po talaga yung ating yema. So, ito na siya guys. Kumulo na talaga siya. At sa part na ito guys ay hindi mo na talaga siya titigilan sa paghalo kay. So, iwasan po natin na masunog po yung ating condensed milk guys para hindi po magiging pangit po ang resulta sa ating yema. Alam niyo ba guys na ito talaga ang kauna-unahan kong paninda na natutunan nung bata pa talaga ako. Halos gabi-gabi po talaga ako nagluluto ng yema. Yung una ko talaga niluluto ay isang lata talaga yun. Hanggang sa naging 2, hanggang sa naging 3 na talaga yung niluluto kong yema. Hanggang sa kalaunan guys ay nagkaroon din po ako ng reseller. So nakapagpatinda din po ako sa mga kapitbahay ko na kababata ko rin. So at least makapagtinda man lang sa ibang level or sa ibang section guys. So yun po talaga ang ginawa ko guys para naman sa ganun ay kumita po talaga ako ng bonggang-bongga. So ayan na guys, malapit na po talaga siyang maluto at ihahanda na po natin yung ating lilipatan guys. So dito po talaga natin ililipat yung ating nilutong yema. So pinahiran ko lang talaga yan ng cooking oil guys para naman sa ganon ay hindi po talaga dumikit yung aking yema. So nasa medium heat lang po talaga ang gagamitin nating apoy guys, mula pa sa simula hanggang sa dulo talaga, hanggang sa matapos, hanggang sa maluto na po talaga yung ating yema. So ang oras nga pala sa pagluto nito guys ay nasa 20 hanggang 25 minutes. So hindi mo talaga yan titigilan mula sa simula hanggang sa maluto na po talaga yung ating yema. So ayan na guys, makikita na po natin yung tamang texture ng ating yema guys. So eto na po ang testing po ng ating yema. So pag makikita mo talaga yan na pag bumabagsak po na nagpo-form na po talaga yung ating yema guys, yun na po, luto na po talaga yung ating yema. Alam niyo ba guys, nung bata pa ako, yung nagluto po talaga ako ng yema, sa tubig po talaga ako nagtesting. So naglagay po talaga ako ng tubig sa baso, tapos pinatakan ko lang po ng yema, yung niluto kong yema. So tiningnan ko po kung hindi ba siya natutunaw. Kailangan po kasi magiging buo po talaga ang texture ng ating yema. Kumbaga nagpo-form na ba ito ng candy. Gumagawa lang naman po ako ng candy guys na hindi po kasing tigas ng bato kundi yung makunat lang po. Alam nyo ba guys na ito talaga ang pinaka-paboritong kutkutin ng mga bata. Hindi lang mga bata guys, pati na rin mga matatanda. So masarap talagang kutkutin po ang ating yema. So alam nyo ba guys na ang yema ay pwede naman po talaga natin lagyan ng mani. So nakapag-upload na po ako ng yema di mani. Kaya itong ginawa kong yema ngayon guys ay plain lang po talaga ito. So vanilla flavor lang po talaga yung aking yema ngayon. So kung gusto nyo pong magdagdag ng mani ay pwede naman guys. So optional lang po yung mani. So kung gusto nyo po may mani, so may in-upload po ako dyan sa aking video guys, sa aking channel. Pakivisit na lang po. So may yema di mani po akong in-upload. So
paki-watch na lang din po. So, eto na guys, ibabalot na po natin yung ating yema. So, madali lang po talaga yun guys. So, ilalatag lang po talaga natin yung ating water cellophane at hindi na po kailangan natin yan ipo-form ng bilog-bilog guys. So, magpudjot ka lang po ng kaunti na bali tansya-tansya method po ang ginagamit ko dyan guys. Basta ilagay nyo lang po sa gitna po talaga yung ating yema para naman sa ganun sa pagbalot ay hindi po kayo mahihirapan. Kasi pag hindi po talaga natin maibalot yan ng maayos guys ay magkadikit-dikit po talaga yung ating yema. So kailangan po talaga nasa gitna po talaga yung ating yema. Kasi yung ating water cellophane guys ay hindi po talaga masyadong kalakihan guys. So tamang-tama lang po na maibalot lang po talaga siya. So, ito na guys, ang nagagawa sa isang latang duri na 1 kilogram. O, diba? Ito na po talaga, wala po talagang nasasayang. So, mga dumikit lang po ito guys. O, diba? Said na said. So, para malaman po natin guys, ay bibilangin po talaga natin siya. Para naman sa ganun ay magkaalaman na talaga kung magkano ba talaga ang kikitain sa isang latang kondensada. Sa mga nagtatanong kung saan po ito nabili ang aking bowl guys, ay hindi ko po talaga siya nabili. Bali, hiningi ko lang po ito sa pinagtrabahoan ko guys. Itatapon na po kasi nila. So, bali, lagayan po talaga ito ng cherries. Naisip ko, sayang naman pag itatapon. So, napaisip ko na maganda yan lalagyan ng mga paninda. So, tamang-tama guys na mag-o-open po talaga ako ng sari-sari store. So, ayan, inipon ko talaga siya. Mga 20 po ata meron ako nito guys. Kung siguro magkapit-bahay lang po talaga tayo guys. So, pwede ko talaga kayong bigyan ng ganito. This is it! Bibilangin ko na. Alam kong excited na po kayo kung magkano ba ang inabot sa isang condensed milk na 1 kilo. So, eto na guys. Tapos na po na ibilang ang ating yema. I-reveal ko na po kung magkano ba ang pwedeng kikitain ito guys. So nabilang ko talaga siya sa 198 pieces. Ano ba nito? Busy naman ang mga kapitbahay ko. So, andun ko na kayo! Sorry guys. So ngayon guys, titikman po talaga natin yung ating yema. So, nakagawa na po talaga tayo ng yema cake. So, alam niyo ba guys na kung tutuusin, kung pwede po talaga ako magtayo ng factory, ay pwede naman. Marunong naman talaga gawa ng candy. Makunat siya. Tapos, napaka-milky niya. Tapos, napakasarap guys. Tapos napipil mo talaga yung lasa ng vanilla essence. Yung vanilla flavor. Pasado po talaga siya. Pending. Grabe, ang sarap. Try nyo talaga yung aking yema. Napakasarap siya. Hindi mo yung mapipil yung tamis niya. Mapipil mo yung napaka-milky niya. Chocolate skin di. Bulo. Ang sarap. Mango fruit ka. 5 tayo. Isa. Ito eh. So ngayon guys, hindi ko talaga siya ibebenta ng tig piso. So hindi ko rin po siya ibebenta ng 2 piso. So ibenta ko talaga siya sa
3-5 piso. Para madali naman pong maubos yung aking yema, guys. At makagawa na kaagad ako. Pero nasa sa inyo po talaga yan, guys, kung magkano po talaga ang ibenta ninyo. So, pwede nyo naman po talaga siyang ibenta ng 2 piso. Alalahanin nyo, guys, wala na talagang piso ngayon, guys. So, pwede nyo talaga siyang ibenta ng 2 piso isa. Gawa po talaga natin in 198 pieces. So, aabot talaga yan, pag mabenta po talaga yan lahat, ay nasa 396 pesos. So, ayun guys, kikita ka talaga ng 271 pesos. So, limpak na limpak po talaga ang kikitain po natin sa ating yema. Kung magtiyaga ka lang talaga. May bumili na po ng ating yema. Bilang po talaga natin siya sa 198 pesos. So ngayon guys, ang kunan talaga natin nito guys ay nasa 125 pesos. So yung isang malaking kondensada talaga guys ay nagkakahalaga po talaga yan ng 105 pesos. Yung cooking oil naman guys ay nasa mga 5 pesos talaga yung presyo ko nun. So magpo-costing po ako nito guys ng taking water cellophane ng 15 pesos. So total costing ko talaga ay 125 pesos. So ayun, so naibilang ko talaga natin siya sa 198 pieces. And then kung ibebenta po talaga natin siya ng 50 piso guys, ay may kikitain pa naman tayo. Ganda naman po talaga 50 piso. Pero para sa akin talaga ay hindi talaga worth it yung aking kikitain ng 73. Kasi mantakin nyo naman guys na niluluto talaga siya sa loob ng 20 to 25 minutes. Tapos walang tigil sa paghaluga yan, di ba? And then yung pagbalot po talaga natin yan. Siyempre nag-careful po talaga tayo kasi ilalagay po talaga natin yan sa gitna. So nagko-consume po talaga ng oras yan, di ba? Talaga pwede na 73 lang po talaga ang kikitain ko. Kasi sa panahon ngayon guys, wala na po talagang tigpipiso ngayon. Kasi yung tigpipiso noon ay naging 2 piso na ngayon guys. Kahit hindi guys 2 piso na. Pero kung meron pa namang nagbebenta ng ng 5 piso 4. Tapos pag isa 2 piso, di ba? So, ayun, napaisip-isip talaga ako guys na hindi naman pwede guys na ibenta ko to ng 4 piso. Paano ka sisipagin yan kung kunti lang po talaga ang kikitain mo? Remember na wala na talagang tigpipiso ngayon. 2 piso na. So, pwede mo talaga siyang ibenta ng 2 piso. So, tiba-tiba ka talaga sa kikitain to. Pero para sa akin naman guys, ay mas maganda talaga ibenta ko natin ng 5 piso ay 3 piraso. So, ibenta natin siya ng 3 piraso sa halagang 5 piso. Para kumbaga, pag bumili 5 piso ka agad, yung 3 ka agad ang ibigay natin. So, madali talaga siyang sold out, diba? So, yun talaga ang gagawin ko talaga natin. Wait, may buksan na. So, sa mo ha? Ay, may ka-text pa siya. So, sa mo ha, Jod? So, nahiya pa siya. Eto na. Ay, may kasunod na rin. Sa kakwante. So, yema. Dili nakatunggahi. Nagpila na. Kay dusa ang usa tulo 5. Yan naman kay dusukle. Oh, sorry. Huwag ka na lang kumain. Ayan. Pisurum na mo. Sige, pangyo unti ka, 2, 3 para makatikim ka ng aking paninda. So, sige. Customer ako dito. Sige. Anong masasabi nyo sa aking produkto, guys? Ano to? Reviews. So, ipakita ko yun. Ayo, pautanga ko. Sige, TikTok. Sige, sa man, lami ra. Yeah, it tastes so good. Pusgasad. Kusog na to, te. Ha? Wala man siya. Wala ako kay Milky. Milky. And then, so, Wala ka siya tamis. kasi nakuha ni mga flavor. Dito how the flavor. Dito powdered flavor. So, vanilla. Lamig. Lami siya. Okay. Thank you. Pila na, day. This 5. Kuandam, tulo, 5. Entertain pa na ako nga kung sa customer dam kay nag-vlog ng gusto ko eh. So, hi sa mga
Nag-vlog, Viewers ay, na wala pagdila. nag-tiktok. Nag-vlog. Atik-atik ko akong TikTok. Saan man ang jet ang muhad da? Udda na lang yung usa ka garapon dam o. Ay, naman siya. Ay, salamat balik 20. So may bumili to sa akin yema ng balik 20. O, diba? Perfect. Pag ganito kasi yan, pag maganda talaga ang ano doon, contendera. Sige ko pangita, o alam, hindi ko kadag kwarta. 500 naman pa kung gidaw ni sa paayos. 20. So ayan na guys. Pila yung money dong? Jeez. 5, 10. Okay. Thank you. Salamat dong. Pila yung money? Balik 10? Pero pa sukli city do. Oo. Kuan na, 7 ako ihatag nimo. Pwede ra po dog 8. 3 masukli no? Oo. Ako. 8 na lang. Okay. So ayun na guys, ang aking yema o diba? So puno yan guys. Tapos eto na ang natira guys. So nakabenta na po talaga ako ng bonggang-bongga dyan o diba? Perfect. Salamat naman po kung umabot po kayo sa part nito at sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video at sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw may mga katanungan, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganun ay masagot ko po ang mga tanong ninyo. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye! Kailan ako yung mga video today? I-subscribe ko. I-share po kadaghan. Bali po 100 ka share. Naman yung tangan, be? Na mag-comment po kag kadaghan. Ay, may cellphone mo. May gusto mag-subscribe ng aking channel guys. Kaya asa man nini mong gikuan sa YouTube. Load sa kayo ako load. Okay. Mag-wifi pa sa mga ate. Okay. I-share ni kadaghan ha. So man akong YouTube channel. Okay. So lami lagi. Oo. So may imuhang nalasahan siya. Hindi man kayo gahi. Di siya gahi, makunat ra. So yun yung Naurot masuki na. ko. Nilunok niya talaga yung tatlong piraso guys. So yan. So madali po talaga siyang ibenta pag 3-5 piso. Ibenta niyo sa 3-5 piso. Eh sold out kaagad. Wag yung tig 2 piso. Mahina ang pungad niyan.